Hello? Hello, good morning. Hi, Papa Jack. Hi, good morning. Magandang umaga sa Good Pilipinas. morning. What's your name? Marga po. Ay, Marga. Di ba yun yung sa teleserye? Na batang nagtutulakan? Opo, ata. Sino nga yun? Marga tsaka, sino nga yung ano niya? Si Marga. Cassie ba yun? Oo, si Marga tsaka si Cassie. Oo. Di ba nag-trending yan ng pandemic, di ba? Kadenang ginto. Oo nga. Marga and Cassie. Oh. Anyways, ilang taon na si Marga? 32 po. 33. Calling from what part of the Philippines or the world? From Bacoor, Cavite po. Cavite. Ayan. Okay. So ano ito ha, mama? Medical check-up tayo bago tayo tumuloy. Magkabida. Anong oras pa nagigising pag umaga? Pag umaga, graveyard po kasi yung Okay. work ko pang gabi. So, Okay. afternoon na. Nakakabuo po pa tayo ng 8 oras na tulog? Check up talaga to. Pagising po natin sa unang ihi po, madilaw ho ba? Madilaw o mapusya? Magsabi po kayo ng totoo para malaman po natin kung dehydrated kayo o hindi. Depende po. Okay. Pag napadami ng kape at tsaa, madilaw, gano'n. Okay po. Noted po yan. Alright, next page po tayo, ma'am. Malaway ho ba tayo pag natutulog? Magsabi. Medyo. yung unan niyo po, ang findings po natin, magpalit po ng punda ng unan every 3 days kasi mapanghi na po yan ng laway. Anyway, si Marga ay 33 from Cavite. Ano ka, no? Tawag nito, VA ka? Or hindi? Medyo po. Ganun. Half-half. May Okay. corporate tsaka VA. Okay, medyo VA. Ano yun? Ano ka talaga kung medyo VA ka? Kasi may corporate job po ako. So management ka And na, then, parang ganon. Ano po, parang sa analyst side. Okay. Sa analyst side? Analyst, parang ano po kasi sa finance analyst. Ang gulo. Hayaan mo na, okay na yan, oh. Oo nga. May asawa ka na ba, Marga? Opo. Parang malungkot ka sa part na yun. Malungkot talaga. May anak ka na. Yes po. 2 years old. 2 years old. 2 years and a half. Isa pa lang anak mo? Yes po. Okay. Ba't tayo magkausap ngayon? Ayun, paano ba? Nakabahan ako na baka umiyak ako, Papa Joe. Ayun, ano lang Okay po. lang. Kung naiiyak ka, umiyak ka. Gusto maglulupasay ka pa kung gusto mo. Hindi ka naman. Hindi naman. Gusto ko lang siguro parang i-validate ba kung tama ba yung magiging decision ko or yung decision ko. Kung or makikipag-iwalay ka, kung maghiwalay ano na kayo. Okay na yan, para maiksi. Bakit? Ano meron? Ano magdadaanan niyo? Hindi kasi bali ito kasing asawa ko, bali mga 14 years na kami. And then we just got married. Wait. Ilan taon na yung anak niyo? Late na po kami naging mag-asawa tsaka nag-anak. Okay. Apo. Pero So, mag-boyfriend kami since college. So ilang taon kayo magjowa bago nagpakasal? 14 years? 12. 11. 11 years. Tapos ano nauna? Nagkaanak o nagpakasal? Nagkaanak po. Parang after malaman na buntis, ganun, nagpakasal na rin. Okay. Ganun. Pero may plan na parang bago pa man po mabuntis, parang 1 year before, parang nasa plano na. Okay. Opo. So, ayun. Okay. Paano ko ba simulan, Papa Jack? Ano bang Pero ano bang pagdadaanan niyo ngayon, ma'am? Ngayon kasi, Papa Jack, siya, or siguro yung pinaka naging main problem namin. Actually, matagal na, pero parang after namin makasal,
nagkaroon kasi ng cheating. So, nagkaroon siya ng kabit. Ganon. Okay. And then, although hindi pa naman confirm, pero, hindi ko na confirm, pero, parang buntis pa lang ako or few months bago ako manganak, feeling ko sila na. And Okay. then, ano po, bali yung background po, itong, husband ko, mag-boyfriend pa lang kami, medyo, habi niya na ata mag-cheat, ganun. Then, sa Ano katangahan, sabi niya? Ano sabi niya? habi niya na atang mag-cheat. Habi. Okay. Kasi Bakit? nung mag-boyfriend pa lang kami, siguro mga 9 to 10 times na Mm. pa na siyang Oh, nahulihan. ba't nagreklamo ka? Sanay ka naman pala. Ano ka ba? Hindi naman. Kasi Wait lang. parang, 9 to 10 times hindi ka sanay? 11 years kayo magjowa, 9 to 10 times kang hindi ka pa rin sanay. Dapat sanay ka. Bakit ka nagreklamo ngayon? hindi naman Papa Jack. Kasi nung kinasal kami, feeling ko nireset ko lahat. Well, tama naman yan. Tama naman yan. Kasi maybe in the hopes na hindi Na na niya. magbago. Well, I cannot blame you for that. I just question the fact that umabot kayo sa puntong papakasal kayo if he cheated on you that many times. Opo, medyo talagang ko doon. Katangahan hanggang sa umabot na sa nabuntis ako and then kinasal ka mo. And, and then po ayun, so for me, nung kinasal kami, may hope ako na baka magbabago na siya kahit yung mga taong nakapaligid sa amin, mga kaibigan ko na alam yung storya. Parang hoping, sana nga magbago na siya, ganyan. Kasi parang makikita mo naman yung effort niya kahit nung buntis pa lang ako and then nung nagpakasal kami, ganon. So parang for a while, in-embody muna niya yung pagiging asawa, parang ganon. Opo, ganon. Pero ito po kasi yung work niya is overseas. Seafarer siya. Seafarer. Nako. Opo. Ang hirap-hirap And itayo then, ng bandila ng mga seafarer kasi napagkakamalang seaman luloko tapos nakanak ng pusa tapos nako talaga ang daming mababait na seaman tapos ngayon itong asawa mo nako ambag talaga sa mga tuloy. Opo. Siya po yung rebulto. Pero ayun po, after namin ikasal, actually na-discover ko pa na may babae siya, parang nanganak na ako, parang 1 year and a half na. Okay. And then, yung kabit, nakita ko yung mga post sa Facebook na, pero alam mo po yung galawan ng kabit na kunyari magpa-picture sila. Nakita lang yung kalahati ng katawan. Kita lang yung braso. Nagpo-post yung kabit. Opo. Pero itong girl na to, na-discover, lang siya siguro, parang 1 year na itong girl na to, nag-message siya sa akin. Parang anonymously sa Messenger. Tapos, nag-message siya and then binura niya. So, minessage ko pa noon na bakit ka nag-message? Sinong pakay mo? Kasi medyo may duda na ako that time dahil nakita ko na seafarer siya And then, yung girl matapang pa na parang narong send nga lang huwag kang feeling, ganon. So, hinayaan ko na siya. Feeling ka pala. And then after a year, so sumakay na yung husband ko. 1 month or 2 months pa lang, Papa Jack, nagkaroon na kami ng conflict. Parang may mga kina-question ako sa activity niya sa Facebook, ganon. And then bigla siyang nagsabi na nasasakal na daw siya, maghiwalay na daw kami, ganon. And then parang after a month na hindi kami nag-uusap ng husband ko habang on board siya, naalala ko yung girl.
So, binalikan ko yung profile. Mm. And dati, nung chinek ko yun, wala akong nakikita na kahit ano. Parang naka-hide din or wala siyang post na under anong barko siya or anong company siya. And then, nung chinek ko siya ulit, nakita ko na yung suot niyang hat, yung hard hat nila sa company. So, same company sila. So, na-curious na ako. Chinek ko yung mga photos, ganun. And then yun, na-recognize ko na eto yun na-asawa ko yun. Kahit ba silhouette lang yan or kahit Oo, patilya isang yan, alam dekada na mong alam jowa ko. di ba? Alam mo yon di ba? Opo. Mm. Ayun, then lahat yun, in-screenshot ko, lahat And then, hindi ko kinonfront yung asawa ko noong una. Hinayaan ko lang para kung ilang buwan ako nagluluksa noon na sobrang Ano nga, tawag nito, may depressed tanong ako. ako sa'yo. What goes into your mind? Kasi alam mo, I hear that a lot no, from women. Women lang gumagawa nito. I think very, very few lang narinig ko sa lalaki to. Why not confront? Bakit nyo titiisin and act as if everything is normal? Actually, that time, Papa Jack, dahil nga, sabi ko parang sobra na, repetitive na, ganun. Ang naging move ko nun, napapaisip na ako na hindi ako, kasi kasal kami, may anak kami. Parang dun ako sobrang na-hurt, na ibang level, for me, yes, marami siyang pagloloko before, pero for me, ibang level na to, kasi mag-asawa na kami. And kaya ako na nahimik that time, kasi nag-iipon ako ng ebidensya. Kasi nagpa-plan na ako na to go to seek legal advice nga, ganun. So, nag-ipon ako ng evidence na that screenshot, ganun. Meron pang point na nung parang na-trigger na ako na hindi ko na kinaya, ni-reveal ko na, like after 3 or 4 months, ni-reveal ko na sa family niya. And then sinabi ko na rin sa kanya na may alam ako kahit dinideny niya, ganyan. Parang ang reason niya kasi ang pinafront niya sa family niya, yung naging problem namin financially. Nakasalanan ko daw, na hindi daw ako, dinadamay ko daw siya sa problema ko, kasalanan ko daw kasi Ano ba kaya yung daw kami financial hindi problem nyo? Ano ba yun? Kung tutusin, Papa Jack, kasi siya okay naman yung sahod niya and then okay din naman yung sahod ko. Sa akin lang, sa side ko, nung hindi pa kasi kami kasal, nagkaroon ako ng problema financially na binabayaran ko. Ganon. Mm-mm. So parang ang inaano niya, siya lang daw lahat gumagastos, hindi daw siya nakikinabang sa sinasahod ko, ganon. Then, ayaw niya daw madamay sa paglubog ko. May mga ganong salita na Bakit ganun yung kanyang ba't ganyan yung kanyang yung kanyang pronouncement? Mag-asawa kayo ah. Yun nga, Papa Jack. Then, nung time na kasi na yun, actually, nung yung panahon or yung year na sumampa siya, tas hindi na kami nag-usap, yung months na nakabakasyon siya for 6 months, grabe yung worst ng ugali niya. Then, na-realize ko na lang nung na-discover ko na may babae na kaya pala worse yung ugaling pinapakita niya sa akin kasi may babae na siya noon. And for 6 months, hindi ko yun nalaman. Hanggang sa nakasakay na lang siya, ganun. And then yung buong 6 months na yun, lagi kami nag-aaway, lagi niyang pinapamukha yung problema ko sa pera, ganun. Ano bang problema mo sa pera? Paliwanag mo naman yung part niya sa akin. Yung part na yun, kasi na-scam kasi ako, Papa Jack. Okay. And then, yung pera na nawala sa akin, kailangan ko siyang tapalan. And yung way na ginawa kong pantapal is yung sahod ko and then yung credit cards ko. So, anong nangyari? Nabalik ko naman yung pera. So, anong nangyari? Ako yung nabaon sa cards. Pero, ano yung did you, kumbaga, you shell money for, an investment, parang ganon? Opo, parang ganon. Business, ganon. Okay. Parang Did you consult him when you wanted that investment? Before kasi, nung ginawa ko Yes or no? Did you hindi pa po kasi kami mag-asawa nung nangyari yun. Hindi. Parang nangyari siya months before. Ibig sabihin, nung nagpakasal kayo, ongoing yung problem na yan.
Opo. Okay. And then, inamin ko sa kanya 3 months after namin ikasal. You are so wrong. You are so wrong. That's not cheating, but that's deceit. Deceit yun. In a way, panluloko yan. Hindi ka nag-cheat ha, pero mali yun, mali yun. No, that's deceit. Alam mo ka ng deceit? Ha? Ano ba? I forgot. Hindi ko din alam. Anong this? Teka lang. Nakalimutan ko. Narinig ko. Ano ka ba yung this? Deceit. Deceit meaning, ayan. Ang kahulugan ng deceit ay the act of intentionally misleading, tricking, or hiding the truth to gain an advantage. Mali yan. Panlilin Ay, lang. hindi naman. Yes. Hindi naman sa ganun. No. We are going to Kasi talk ang about plan ko excuse me. We are going to talk about the things is done wrong to you. But you cannot change the fact that that is panlilin lang. Panlilin lang yun, ma'am. Kasi pinapakasalan mo siya eh. You should have been honest. Regardless of your plans. Ano plan mo nun? Ang plan ko nun, kaya ko siya din kinausap. Sabi ko, for me kasi that year, ang ano ko, kaya ko siyang tapusin eh. Nababayaran ko siya lahat. Kasi okay naman yung kinikita ko. And then, nung time na inamin ko yun sa kanya and kinausap ko siya, sabi ko, kailangan ko lang ng tulong mo. I just need you to provide, ganon. And then yung sinasahod ko for now. Ma'am, okay, ganito ha. Okay. Wala pong masama yun. Doon, ano. If you ask for him to come to the rescue, that's completely fine. Okay po yun. Matter of fact, obligasyon niya na saluhin ka pag sumabit ka. Gets mo yan? Hindi mo nga dapat pinagdaan ng mag-isa yan. Ang problema dito, sinabi mo to sa kanya nang kasal na kayo. You should have told him bago kayo ikasal. Ang ano kasi, yung naging kasal-kasal namin, Papa Jack, parang sobrang naging mabilis. Oh my God. You really want... oh my God, Marga. Talaga bang panghatiwanan mo ito? Hindi na makaka-move on dito dahil hindi ko pa palalampas dito. Okay. Hindi sige, ka magiging tama dito kasi nagtago ka sa kanya. Paano pala kung yung mga pinagkakautangan mo, hindi naman, buti na lang hindi nangyari, bigla kang pinusasan sa harapan niya tapos clueless siya bago mo nasabi sa kanya. Could have happened eh. Deceit, panlilin lang pa rin po yun. Hindi mo kayang tanggalin yung part na yan. Tingnan mo, yan ang battle cry niya sa'yo. And the fact that you're justifying this sa ating usapan, ibig sabihin, hindi mo siya pinapakinggan pag sinasabi niya sa'yo to. Kasi pinapangaturan mong hindi, okay lang naman eh. Ako naman magbabayad eh. Ang kailangan niya mag-provide sa akin, ako magbabayad ng utang. Walang problema. Doon talaga naman dapat niyang saluhan ka. My problem is, you did not tell him before you got married. You should have been honest. No. Sige po. So, ayun. Mm-mm. Okay, I admit naman na Ito, mali ako sa part na yun. ito si Alam ano, ko. si Marga, Alam kailangan ko pa naman. kumbinsihin kita, no? No, alam ko naman yun, Papa Jack. Pero feeling, ang ano ko lang kasi is understanding na, oo, mali pa rin. Pero parang nangyari na eh. Ang gusto ko lang Oh my naman God, is, no. Stop. Alam mo, patangan yung usapan natin. Tigilan mo yung nangyari na, no. When you apologize and say sorry about things you've done, your shortcoming and misgivings, just plain sorry. Huwag mo pangatwiranan. Otherwise, the rule applies to him. So lahat ng pagkakataon niloko kanya, pag nag-sorry siya, dapat ba wala na rin? hindi naman. Exactly. Tuloy mo na yung kwento mo, ma'am. Game. So, ayun na nga. So si Marga, ang kulit mo. Tawagin nyo nga si Cassie. Game. So, ayun po. After nun, so yun yan, yung 6 months na naging bakasyon niya, parang yun yung nagiging putulan ng away namin. And then, akala ko nun, lahat biniblame ko yung sarili ko na
okay, kasalanan ko, kaya kami nagkakaganito, ganyan. So, tinatanggap ko. And then, ang ano ko nun, kaya naghanap ako ng second work ko, ganyan. And then, yun na, hanggang sa na-discover ko na may girl nga siya. And then, etong girl, nung nakausap ko, inamin naman niya. And then, actually, matapang pa. Siya pa yung kabit na literal na sa mga palabas, Papa Jack, akala ko hindi ko siya ma-experience. Pero siya yung matapang na kabit na sobrang kapal ng mukha. He is so wrong. He is so wrong. Pero alam mo kung alam mo bakit matapang yung kabit? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Gusto mo? Kasi ang kinuwento ng mister mo sa kanya, sinungaling ka. Kaya sa paligid ng kabit, biktima yung asawa mo. Kaya Exactly! See? Yun ang kinuwento niya sa babae. Yung asawa ko, sinungaling yan. Hinayaan niya, pakasalan mo siya bago yung sinabi na baon siya sa utang. There you go. I'm not telling you na there is an excuse for what is done. I'm just laying down the predicate of why things happen the way it happened. Look, kailangan niyang aminin yung kasalanan niya, yung kamanyakan niya. Ikaw din, kailangan mo rin, you have to own up to your own actions. O tapos, anong nangyari? So, ayun, bali nung onboard siya, last year lang yun. So, that time, decided na siya na, actually, ilang months kami hindi nag-usap. And then, nung malapit na siya umuwi, nung merong time na nag-uusap kami, ang sabi niya, decided na siya na makipaghiwalay, kukunin niya na lang daw yung gamit niya, ganon. Then, nung umuwi siya, hinatid siya ng magulang niya sa bahay namin. And then, inaano na mag-ayos kami. So, pinabalik siya ng nanay? Sinabi niya rin. Pinabalik siya ng magulang. Nakakatawa yun. Yes. And then, Papa Jack, kasi sobrang firm siya na makikipaghiwalay siya. Ako naman, siguro nga, parang biniblame ko rin yung regarding sa kasalanan ko, parang tinatanggap ko, okay, may kasalanan. Alam ko naman, may kasalanan din ako. And then, decided na siya, baka nga mahal niya na yung girl, baka nga yun na yung pinipili niya over sa akin and sa anak niya, ganon. So, hindi ko na siya pinipilit or hindi na ako nagmamakaawa sa kanya. And then, hinintay ko na lang na dumating siya and then kunin niya yung gamit niya, ganon. And then, yun. Kaso, nung pagdating, kasama yung magulang, yung buong pamilya niya. And then, parang kala mo walang nangyari na sabi lang, mag-ayos kayo, mag-usap kayo dun. So, papasok lang sila sa bahay, diretso lang, ganun, mag-usap kayo dun. And then, nag-usap kami, umakit kami sa kwarto. And then, yumakap lang siya, tas nag-sorry siya. Tapos yun na yun. Yung sorry, pero nung nag-sorry siya, Papa Jack, hindi ko alam kung sincere. Kasi parang few days or isang linggo, parang 1 week pa kasi kami bago kami nagkita. And then after, yung buong week na yun, kinakausap ko siya, anong decision mo? Ganyan. Decided na daw siya, ayaw niya na, ganyan. Pag-usapan na lang daw namin yung tungkol sa anak namin, ganyan. Pero pagdating dito, sa harap ng mga magulang namin, wala namang naging wala siyang sinabi. Akala ko bigla ka Hindi, wala rin ganun. Parang lang, ang dahilan niya, hindi kasi kinuha niya yung anak namin, so nilalaro niya, ganyan. Tapos, sabi nung mga magulang namin, mag-usap kami. And then yun nung nag-usap kami, umiiyak siya na hindi niya daw kaya nung nakita niya yung anak namin. Ganon. And then, eto na, hinayaan ko siya na magstay dito. Actually, parang, nagstay siya dito ilang months bago, para kaming stranger for how many months? Para kaming borders lang dito. Hindi kayo wala kayong sexual encounter? Medyo matagal bago nangyari yun. Parang 2 months pa ata, gano'n. Sino nag-aya? Parang, siya naman. Parang merong time, mas marami kasi yung idle time tsaka parang, kumbaga alam yung hindi okay. Kumbaga yung intimacy na yun parang init na lang ng katawan niyo. Wala na meaning yun no? Parang ganun. Opo, actually yun yung na parang ba to? Parang basta parang wala, ganun. Parang ganun. And then stress ako, halika nga. Okay, bye. Parang ganun.
Hindi, parang nag-start naman kunyari magmo-movie, ganyan. Tapos Ah. okay, casual naman kami nag-uusap. Mm. Then may konting tina-try niya naman maglambing or tina-try niya Mm. namang ano, then yun. Mm. Pero sobrang dalang, gano'n. Mm. Okey. Tapos ayun parang naging okay from the time na umuwi siya. Siguro after 3 months and then 3 months parang medyo bumalik kami ng konti. Mm. So meron ng feeling ko meron namang nangyari na may intimacy naman. Pero after nun, eto or nito lang, parang or dun sa months na yun, Papa Jack, let's say 3 to 4 months, may Mm. mga away din dyan. May mga matinding away din dyan. Na, Ano pinag-aawayan niyo nun? yung about sa pagbalik niya dun sa barko. Kasi nga may babae. Opo. Ang usapan namin, hindi na siya babalik doon. O kahit naman sino So, pipigilan mo kasi alam mong nandun yung babae, ba't mo naman, di ba? Opo. Pero sabi nga nila, kahit saan yan sumakay, magloloko yan kung magloloko. Sabagay. Tapos yun, then nalaman, so ang usapan namin hindi na siya babalik. Nag-apply naman daw siya. Merong month na nag-effort siya, pumunta pa siya ng Manila, may interview, ganyan. Mm. Pero ang haba niya na kasing nakabakasyon. Mm. And then may months na sabi niya, nag-i-email naman siya, nagsasabit naman siya ng resume sa email, ganyan. Pero may nakita, hindi niya alam na may nakikita akong email from doon sa pinanggalingan niyang company na sinasendan siya kung kailan siya babalik, na pinapasend yung documents, na palihim niyang pinaprocess. Hanggang sa lang, Bakit? parang Bakit niya palihim na ang reason niya, ayaw niya lang daw i-drop immediately yung company na yun para sa mga renewal ng documents, ganun. Para daw madali siyang makapag-renew ng mga visa. So in tonto, ng mga parang talagang pinipreserve niya yung kanyang employment doon sa barkong pinanggalingan niya kasi andun yung babae. Is that the interpretation? Opo, ganun yung ko. Kasi, kahit ako. Kumbaga doon niya gusto. Kung babalik siya ng trabaho doon. Opo. Tapos, so yung mga ina-apply niya pag umaalis siya, ginagawa niyang backup plan. Yes. Okay. Actually, ganun. Then, merong time na kina-confront ko siya na sinasabi ko talaga na yung ginagawa mo, sinasabi mong pag-apply mo, baka front mo lang yan. Kasi kung i-give up mo, i-give up mo. Mm-hmm. Bakit kailangan mo pang makipag-communicate ng palihim? And then one time, hawak ng ko yung phone niya, nanonood ng and then napunta sa Messenger. Mm-hmm. And then, merong deleted message doon na minessage niya yung manager niya na pwede ba mapaaga yung sakay niya. So nag-away kami noon na bakit kailangan mong ilihim? Bakit hindi mo na lang sa akin sabihin ng maayos na wala walang nangyayari. Ang dahilan niya, Papa Jack, wala anong gagawin ko? Wala namang tumatawag sa akin. Hindi ako makapag-apply sa iba, ganyan. Or nag-a-apply naman ako, wala namang tumatawag, ganyan. Sabi ko, sana kahit kesa nilihim mo, kasi inaayos natin, di ba? Sana sinabi mo na lang ng maayos, na pag-usapan na lang natin. Marga, alam mo gustong-gusto kitang kampihan, kaya lang... Oo, malaking naging yung pagkakamali ko. Kasi di ba, who are you to demand transparency when you yourself did not give the same favor para sa kanya? Ang hirap sabihin niya yung sana sinabi mo na, sana para na pag-usapan natin, mapabalikan ka niyan eh. Actually, yun naman yung nire-rebat niya sa akin talaga. Yun talaga yun. Ay, naku po, Diyos ko. Okay, so parang, eto na, yung pinaka-last. So yun nga, nagtalo kami na parang, ano nang plan mo? Parang, so, ang tagal na kasing nakabakasyon. Kasi dun sa months na, nakabakasyon siya, ako naman lahat yung gumagastos. And then, ang niya pa, sabi niya, bakit nahirapan ka na?
ganyan, nahihirapan ka na ikaw gumagastos lahat, ganyan. Kaya kasalanan mo yan, kung nahihirapan ka, hindi ko yan problema, ganyan. So, yes, binabalik niya yung kasalanan ko. Pero ako kasi, syempre, yung ako ang dinadala ko, yung ginawa niya sa akin. Na hindi, ang doon, ayan na, ito na yung month. Kasi di ba nga, nung nagtanong siya dun sa manager niya, meron talaga siyang schedule na sakay na hindi niya inaamin sa akin kahit ilang beses na kami nag-away. So, pinupush ko siya. Sabi ko, anong plano mo? Pero hindi niya sinasabi kung na, ito yung plan ko, meron akong ganitong schedule, ganyan. So, yun yung pinupush ko sa kanya that time, na parang anong plan mo? Kasi baka mamaya, hindi ko alam, may schedule ka na pa nalang sakay, tapos sasabihin mo na lang sa akin, pag-aalis ka na. Diba? And then, yun, hanggang sa na-trigger, and eto na nga, actually, umalis siya sa bahay namin. Naku. Lumayas siya. Ayun. Kailan yan? Nito lang. This month lang. Anong tatanong mo sa akin? Bali, ang kasi Papa Jack, parang ang hirap na. So, parang nawawalan na ako ng pag-asa kung maayos pa kami. Wag na. Umalis na eh. Hindi naman pwedeng gusto mo tapos ayaw niya eh. Ang kasi, eto nga, Papa Jack. So, umalis siya. Mm-hmm. Kinuha niya yung... Kasi nung araw na umalis siya or yung gabi na umalis siya, parang normal na... Yes, nagtatalo kami, pero parang naging... Hindi yun malala eh, para magwala siya at umalis siya. Nagwala siya. So, parang ang dating dito. Ang dating nun, parang gumawa siya ng away para makaalis. Yes, parang humanap siya ng timing para makaalis. Pero, yung buong week or 2 weeks na yun, Papa Jack, galing pa kaming vacation. Parang for me, sobrang okay namin. Tapos nagkaroon lang nung gabi na yun na napag-usapan namin about nga doon kung anong plan. Tapos bigla siyang nag-hysterical, bigla siyang nagwala. Tapos umalis siya. Tapos ang galing, ang bilis niyang mag-empake. So para siyang naka-ready. Ganon. Then kinabukasan, pero after 2 days, ang ko doon, Papa Jack, hindi ko alam kung ego niya, niya lang ba yun? Gusto niya bang umuwi? Tapos, strategy niya lang yun. Kasi after 2 or 3 days, nagchat-chat siya. San daw yung anak namin? Ano daw ginagawa? Na para bang walang nangyari. So parang hindi niya kami iniwan. parang may itinawid lang siyang araw, parang gano'n. Yes. Tapos, sabi niya, ano ginagawa niyo? Asan daw yung anak namin? Mas okay daw siguro magbakasyon muna ulit kami. Nung umalis siya, saan siya nagpunta? No, when sa parents niya. Doon. Okay. And you're telling me that you are until now clueless why he left that day. Kumbaga, his reasons why he left that day up until today does not add up. Yun ba yan? Is that what you're saying? Hindi naman totally clueless, Papa Jack. Parang, syempre, napapa-overthink. Pwedeng yes, umiwas siya sa argument. And then, pwedeng baka nga na-pressure kasi nga, inaano ko siya. Pero hindi ko naman siya pinipressure that time. Hinihingan ko lang siya ng plano. Kasi ako, nagpa-plan ako na kumuha pa ng another work kasi nga, baka kapusing kami financially. Since matagal pa nga siya magbabakasyon, gusto ko lang naman marinig sa kanya kung anong plano. Kasi may plano ako na hindi ko matuloy kasi nga, kung nandito siya, syempre, hindi ko yun itutuloy kasi gusto ko maasikaso siya, asikasuhin sila ng anak ko, ganyan. Pero, iba yung naging dating sa kanya. And then, yung other thing is, napapa-overthink ako na gumawa lang ba siya ng dahilan para baka magkita sila, para makausap niya ulit yung girl. Baka, no. It's difficult not to think that way, to be honest. It's really difficult not to think that way.
Kaya nga. What do you wanna ask So, me? ayun. Actually, medyo malalim na Papa Jack yung iniisip ko kasi ganito. Mm. Paano ko ba? Hindi ko naisingit siguro dun sa kwento. Mm. Kasi before siya bumalik dito last year, Mhm. syempre for me, May ha? tuloy mo. Hindi po. Yun nga, siguro yung may part na na-skip ako dun. Kasi bago siya bumalik, Papa Jack, Mm. nagpa-plan na ako ng legal something para sa kanya. Okay. Mm. And actually, meron akong nagpapa-therapy ako. Mm. May diagnosis for PTSD, ganyan. Mm. Kasi grabe yung naging effect, anxiety, ganyan. Yung panic attack, ganyan. And then, hindi ko yung tinuloy kasi nga, humingi siya ng tawad or ewan ko ba kung humingi ba ng tawad kasi wala namang naging sincere sorry. Parang sinabi lang na, sorry, ayusin na natin to, ganyan. Nung umuwi siya dito. Pero binigyan ko ng chance, ganyan. And then, eto, parang na-unfairan lang kasi ako na ganun-ganun na lang. Nabitawan yung marriage, nabitawan kami ng anak niya. Aalis na lang siya kung kailan niya gusto. Tapos, kasi minsan, para siyang bata na gusto niya, kunyari gusto niyang, every weekends naman silang umaalis ng magulang niya. Para kasing may routine sila every weekend na sisimba, gagala, ganyan. So merong time, syempre, sa buhay natin, Papa Jack, hindi naman pwedeng every weekends talaga aalis ka. Syempre may time na pahinga day, laba day, general cleaning day, ganyan. Pero siya, pag hindi siya nakakaalis, para siyang bata na hindi man lang makaalis, di ko man lang makasama yung magulang ko, something ganyan. So, ayun, baka isa rin yun sa reason kung bakit siya umalis para nakakasama siya sa gala ng pamilya niya. Ganon. Pero yun nga, unfair lang kasi. That is your assumption. Sa part na yan, assumption mo yan. So let's not deal with that. Ba't tayo magkausap ngayon? Gusto kong Papa Jack, kasi ang plan ko na dito is umalis sa bahay na to. Actually, nag-rent lang kami. Okay. So, may mga naiwan pa naman siyang gamit. Asan na siya ngayon? Actually, nasa parents niya. Doon ulit. Mm. Okay. Ayun. Your question. Hindi ko alam kung masasagot to, Papa Jack. Siguro yung una is, Parang nahihinaan ka sa akin. mali ba? Hindi naman. About sa legal process. Kung itutuloy ko siya. And then second, kung kakausapin ko pa ba siya, kung anong gagawin ko. Para kasi para yung sa legal kanya, process dun na? What exactly was the legal process that you were referring to? filing vouching, Anong part doon? Anong grounds? psychological abuse. What specific instance sa relasyon niyo? Actually, marami, Papa Jack, kasi nung nag-consult ako sa lawyer, tsaka yung kausap ko yung mga psychologist ko, yung mga naging history niya, na pambababae. Kasi lahat yun may ebidensya ko, may folder yan sa cellphone ko. And then yung mga salita, and then yung maraming ayun. What do you wanna ask me? Sa sustento kasi, Papa Jack, hindi ko pa naman siya hindi ko naman siya
hindi ko siya hindi ko pa siya dinidemand kasi siguro alam ko namang hindi niya pababayaan yung anak namin. Parang na-unfairan lang ako na yung ganun lang sinayang yung marriage tsaka yung pamilya na sana binubuo namin. Well, hindi kasi pwedeng ang isang bagay ay gusto mo at ikaw lang ang may gusto nun. You cannot be that cohesive. You cannot be that not cohesive when it comes to being with someone. Hindi mo pwede na you have your aspirations and he's got different version of that aspiration. Hindi kasi mag-work yun eh. Kahit anong gawin mo, that will not work. Ang gara kasi parang minsan or meron namang time nung okay kami, ito nung mga huling months, 2 months, ganyan. Parang binabalik na namin eh. Okay kami. Bumabalik na yung plano na, mami, by next year, alis na tayo dito sa... May plano. Hindi kasi mo pwedeng hindi kasi mo pwedeng by mood na sa mga araw na okay siya, may plano siya. Sa mga araw na wala siyang plano, aalis siya. Yun nga yung Okay, parang ganito Marga, if your question is, Papa Jackson, do I go on filing a legal case? That's your birthright sa Pilipinas, no? Kung feeling mo na agrabyado ka ng isang tao sa Pilipinas, kahit sino pa yan, di ba? Our laws in this country guarantees that you can seek justice if you are offended by another party, no? Our laws, no? Pero yung other side, sorry, Papa Jack. Our laws guarantees atin na pwede mong to seek justice para sa tawag nito sa ginawa niya, no. For one, akong kausap mo, hindi ako pabor na yun ang route. Hindi ako pabor na yun yung ruta. Opo. Pero Papa Jack, let's say setting aside yung legal matter. Like ngayon, yung sitwasyon ngayon na kasi mag-isa ako ngayon sa bahay namin and then yung daughter ko, since nag-work nga ako, yung daughter ko nasa parents ko, which is few blocks away lang naman dito sa bahay namin. So ang inaano kasi, malaki kasi yung rent dito. And yun nga, hindi ko pa naman iniisip yung manghingi ng sustento dahil pa naman. So, ang iniisip ko, hindi ko to kakayanin eh. Hindi ko kakayanin yung rent. Plus, syempre nga may binabayaran ako. And then, kailangan kong lumipat. Parang naawa rin ako sa sarili ko nung time na naghahanap ako na kailangan kong maghanap ng mas maliit na rent para sa amin ng anak ko. Tapos, confused ako na, ayan, dun sa 2 weeks na umalis siya, parang, 3 days, mag-chat, ano gawa niyo? Saan yung anak ko? Ganyan. Well, alam mo yung part na yan, the only reason why he's doing that, kasi alam niya na that is his way para bilugin ka. Yun lang Yun yan. nga. Tapos yung pag-aaya niya na go on vacation, punta tayo sa ganito. Siguro, iniisip ko, strategy niya lang yun kasi hindi niya kayang umuwi dito diretso. So, para anong pag gusto mong sumama kami itanong sa sa kanya. akin, ma'am? Kasi ganito, inevitably, this will go down to one of 2 options. It's either you go on your way, Yes. or you try to fix whatever can be fixed and whatever was, diba, still left. No? Subjective kasi yung pangalawa dun eh. If you wanna fix it, the next question is, gusto ba ng taong kasama mo sa kwentong ito na maayos pa yan? No? And Doon ako nalilito, and the Papa other Jack. part, the previous one is, kung sakaling you're gonna move on with your life not having him, kaya bang pangatawanan? May part na feeling ko kaya ko pero natatakot ako. Ano nakakatakot? Hindi ko alam kasi siguro yung fear na syempre may anak kami. And oo, marami nang naging single mom, marami nang. Pero pagdating sa anak ko, syempre as a first time, parang hindi ko ma-imagine yung anak ko. Mabubuhay siya ng ganun, na separate yung parents niya.
Yeah, hindi naman ikaw. Financially, feeling ko kaya ko naman. Mm. Kaya lang, malaking factor talaga. Kahit sabihin ng tao, marami ng ganyan. Marami ng single mom. Marami naman nagmamahal dyan. Pero parang ang sakit pa din na yung anak ko na separate parents. Tapos parang wala lang sa kanya. Parang ganun lang kadali sa kanyang umalis. Isipin mo 2 weeks, hindi. Yes, nagchat-chat siya, nagtatanong siya anong ginagawa ng bata. Pero ikaw, pwede kang bumalik anytime kung gusto mo talaga makita yung bata. Ba't di mo puntahan, di ba? Kung hindi ka nire-replyan, puntahan mo kung talaga na may mismo. Hindi yung basta-basta ka lang aalis. Magdedesisyon ka ng ganyan na hindi mo iniisip yung anak mo. In the first place na kaya natin inaayos para sa bata. Hindi ko alam kung may hidden agenda or nagpapanggap lang siya habang nasa bakasyon siya. Okay. Sabihan mo ako pag pwede ko nang tapusin yung sinasabi ko, ha? Sige na, sorry na. So, kasi Nadadala ako, naiyak talaga. I know that you're being emotional. And that's okay, no? Sabihin mo, Papa Jackson, ikaw na po. Gumanong ka lang, ha? Kasi, Okay na, sorry na. okay, number one, to me, as I listen to you, it still doesn't add up to me na itong pag-alis niya ngayon. Hindi ko makita sa kwento mo ba't siya umalis ngayon. It could either be ang babaw niya or meron siya mga bagay na kailangan gawin hindi niya magawa pag magkasama ka sa isang bubong. One of two. Or meron kang hindi kinikwento sa akin. Hindi ko alam. No? Hindi ako sure doon. Anyways, ikaw lang makakaalam yan. Well, what you said kanina, I do not really agree when you said, sabi mo kasi, di ba, alam naman niya kaya namin inaayos to kasi para sa bata. I completely disagree with you. You are not supposed to fix a relationship because of other people, even if magulang or anak yan. It has to be you and the guy who wants to be together. Hindi dahil meron kayong anak na aasa at titingin sa inyo na okay kayo nasa isang bubong pero hindi kayo masaya. No. It's not hindi yan enough na excuse to be with anybody. Kasi kung yan lang ang motivation mo na yung anak mo, pwede naman mag-co-parenting. Huwag kang mag-alala, magkalapit naman kayo ng bahay, di ba? Hindi naman kayo taga Mindanao tsaka Luzon eh. Mapupuntahan nyo naman ang bawat isa kung gusto ninyo. Tsaka pa naghiwalay naman kayo at nag-co-parenting, hindi naman magiging lampshade yung anak ninyo, tao pa rin naman yun. Alright, pero hindi siya sapat na dahilan para magtuloy kayo sa relasyon kung talagang hindi na kayo masaya. Look, ganito Marga, you have your own shares of misgivings sa relasyon na to. The question is, does it justify na ginagawa niya sa iyo mga bagay na ginagawa niya ngayon? Of course not. Alright? Ang kinapipikunan ko lang sa iyo is that hindi ka umaamin na may kasalanan ka. Na kailangan kang gantihan para idikdik sa mukha mo na may kasalanan ka. But before that, ang dami na rin kasing ginawa niyang katarantaduhan sa iyo. According to your own story, he cheated on you several times, no? Less than half a dozen bago kayo nagpakasal. But it's a good mindset that when you married the guy, you told yourself, okay, reset button ito. Diba? That lahat ng cheating na ginawa niya, you'll put it behind. It's all in the past. Diba? But here you are, you married a womanizer. And you gave this womanizer another reason para magkaroon siya ng alibi na ba't kanya lolokohin kasi nga ikaw sinungaling ka din. Diba? Tignan mo, ginamit tuloy niya. Very predictable yan sa mga babaero. Very predictable yan. Kasi nga, binigyan mo siya ng dahilan para batuhin ka ng something na sinungaling ka din naman eh. Opo. Ang problema dito, Yun talaga yung rebat niya. yes talaga. Ate, ang problema dito, hindi mo siya matanggap. Na para sa'yo, hindi pa Jackson eh. Ano lang naman, kaya ko naman solusyonan. Hindi yun. It's the logic that comes, di ba, alongside it na you were
Nagpapakasal kayo eh. You could have Papa been you could have been purely, 'di ba, transparent sa kanya, but you chose not to. Hindi ko alam kung anong plano mo kasi siguro dahil sa utak mo kaya mo naman sigurong solve on your own. But still, no? Pero pag ang tanong dito is, enough ba yung nagawa mo para gawin niya tuloy-tuloy itong ginagawa niya sa iyong panloloko? Of course not. Of course not. Hindi niya po pwedeng gawing alibay yan buong buhay para tuloy-tuloy kanyang lokohin. Kasi sa puntong ito, nagagantihan na kayo eh. Nagagantihan na kayo. Nagbibilang na kayo ng mali ng bawat isa. Papa Jackson, okay lang ba na mag-file ako ng legal case against him? Of course. The Constitution of the Philippines guarantees that you can afford to seek justice kung na-offend ka by another party. That's in the law. Naging abogado ako. Di ba? In the same manner, pwede ka rin niyang balikan. Sinungaling po yun ang pinakakasalan ko. Magbabatuhan lang kayo eh. So, I don't recommend you go down that route. Kung magpapaanal kayo, magpaanal na lang kayo. Remekta ka na dun. If it's really true, Marga, that you care about the welfare of your kid, kung maghihiwalay kayo, hindi para mag-aaway pa kayo pa naghiwalay na kayo. Ulitin ko ha, kung maghihiwalay rin lang kayo, hindi na para maging magkaaway pa kayo kung maghihiwalay rin lang kayo. If you pursue that legal case, magiging magkaaway kayo niyan. And if you truly care about yung anak ninyo, then it's counterintuitive sa part mo. But if your question is, Papa Jackson, do I really move forward in life na hindi na siya kasama? The answer is a resounding yes. Alam mo, Marga, you are not perfect. You have your own shares of misgivings. But you don't deserve to be treated the way you're being treated right now. Hindi mo deserve yan. In the same manner, hindi niya deserve yung ginawa mo sa kanya. Pero hindi pa pwedeng gawin niyang alibayan buong buhay para continuously lokohin kanya na lokohin. You do not need a guy who will always walk out of your life every time that there's discomfort and argument. Kasi kung gusto pala niya sa bahay ng nanay niya, doon siya sumiksik siya sa palda ng nanay niya. Kasi that is so unmanly. That is so unbecoming for a head of a family. That is so, di ba, ang lakas makabonjing yan, de. Well, it's either that or he wants to have that space physically away from you para meron siyang magawa, no? Alam mo kung anong baka din nasabi mo nahuli mo siya at tinis mo ng several months bago mo siya kumprontahin. Tama? Opo. You know what that means? Kasi tinanong kita kanina, bakit kayo magtitiis? Alam mo kung anong kahulugan nun? Kung bakit mo tinis yun? Kasi ayaw ko siya. Ayaw ko. Sige, dali. Ayaw ko ng reality. No. Natatakot ako dun sa... No. Hindi yun ang dahilan. Ano? Kasi nag-iipon ka ng ebidensya against him. Po? Kasi nag-iipon ka ng ebidensya against him. That is the only reason why it took you 3 months to confront him. That's the only reason why, diba, that makes sense. Ganun lang. Exactly. At pag ganun na kasi yung relasyon, Marga, parang, di ba, hindi na healthy yan. Aminado naman ako doon, Papa Jack. Hindi na healthy yan. Na hindi na siya healthy talaga. Bata ka pa. You are just 33 years old. There's a lot you can do with the life that you've got right in front of you. You're young.
You've got time. Be honest with me. I want you to be very, very honest with me. Ready? Yes. Sige po. Okay. Do you still believe there's forever? Do you still believe that there's forever between the two of you? Or wishful thinking na lang? Parang wishful thinking na lang. There goes the answer. Parang partly, nawawalan ako ng, or hindi partly, parang ngayon napagtatanto ko na parang ay wala na. Yes. Parang wala na. Look at tonight. Parang naubos na lahat ng pag-asa Exactly. ko. Look at tonight. One fine Tuesday or Wednesday morning, you should be holding each other. You should be making love tonight. You should have been naked tonight. You should have been on top of him making love with your man. Asan siya? Andun sa sayo ng nanay. Exactly. Hindi pa dapat nagtatalig kayo ngayon? Kasi mag-asawa kayo eh. You should have been sharing movies, watching Netflix. Nagiinom siguro kayo or whatnot. You should have been together, physically together tonight. Ano yun? Every time that he feels that there's discomfort within the relationship, he's going to walk away from your life? Ewan ko ba, Papa Jack? Hindi ko maano yung nararamdaman ko. Parang nagagalit ako na ano. Or even sa family niya. Again, Na parang, bakit? yes ma'am, go ahead po. Sorry. Sorry na. Go ahead po. Ayun, parang feeling ko may anger din na bakit ay nahayaan niyo yung anak niyo dyan na Well, hindi according niyo to your na story, ayusin? inihatid naman siya ng magulang niya. So baka hindi rin. Noong una. Well, hindi naman nila kayang kontrolin yan na kontrolin. Or siguro nanawa na rin. Kasi meron din kaming previous away na nag-aaway kami. Tumawag siya sa magulang niya. Tapos sabi ng magulang niya, lagi na lang kayo nag-aaway. Maghiwalay na lang kayo. Kaya maghiwalay na kayo. Okay. I want you to be very, very attentive. Ready? Yes po. What I want you to do is to go talk to him. And maybe yung civil lang, no? Mag-usap kayo, maghihiwalay na kayo. Afford the chance to apologize to him genuinely for what you've done. Own up to your own stupidity. In the same manner, hopefully siya mag-sorry din sa'yo at umamin, no? But I want you to just let go of this. You are just 33 years old. There's a lot and so much you can do with your life. Paano, Papa Jack, pag hindi siya pumayag? Yang tanong mo na yan ay invento yan. Tama, di ba? Kasi, No. Your question is a pure assumption. Tama? okay. Okay, di mag-assume na rin ako. Paano pag pumayag siya? Pareho lang yun. Pareho lang invento tayong tanong. So, wag mo pangunahan. But make this one your call. Make this one your call. Ikaw na magdesisyon. Walk away. Walk away. Mukhang nandun na nga ako sa part na yun. He already walked away. You're just finalizing it.
Right? Opo. Okay. If you do not draw the line, it's going to happen over and over again. Promise me. Uy. Yes po. Actually, yun lang, nandun ako. Nandun na ako eh. Kasi yung desisyon na, sabi ko nga, isa to sa, kapag at ako umalis na dito, tuloy-tuloy na. Ayoko. Kasi para saan pat nagdesisyon ako na umalis dito, kung lumipat man ako tapos tatanggapin ko ulit siya. Tsaka yun nga, parang feeling ko hindi na siya magbabago. And then marami din talagang nagsisink in na iba yung pananaw niya. Iba talaga yung ugali niya. Balitaan mo kayo. Paghiwalay na kayo, ha? Opo. Don't worry. According to you, and your own assessment, you said, hindi ka naman nag-aalala hindi siya pagsusustento, di ba? So, you're covered. Mm. Okay? Opo. Good luck to you, Marga. Thank you, Papa Joe. Before we part ways tonight, I want you to ponder on something. Ready? Yes po. Tanong mo rin sarili mo when you are in most alone situation. Tanong mo rin sarili mo, Marga, if did you end up being together like husband and wife only because it was the only sensible thing to do back then, or did you really want to marry this guy? You do not need to answer that right now. But I have a hunch. No? Hindi mo rin ako kailangan i-confirm sa akin to or not. No? But I have a hunch that partly the reason why you ended up being together was because everyone expected that you end up being together at magkakaanak na kayo. Yes po. Actually. Thank you very much for having this conversation. That answers a lot of questions tonight. Mag-ingat ka palagi, Marga. Opo. Thank you, Papa Joe. Bye-bye po. Bye po. Thank you. Bye-bye.